Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli namang nagbabalik ang iyong lingkod, Ron D TV. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. TTG leader Arnie Teves ay wala na pong pag-asa na makapag-apila pa sa Kongreso mga kababayan. Ito'y kaugnayan sa pagpapatalsik kay TTG leader Arnie Teves bilang isang kongresista dyan sa 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Ayon kay Raul Anghilo Bungalon mga kababayan, Vice Chairperson ng House Committee on Ethics and Privilege, final na po ang desisyon ng Kamara mga kababayan. Sa boto nga na 265 at wala man lang pumabor, 3 ang nag-abstain, ay final na daw po ang desisyon ng Kamara at hindi na pwedeng umapila sa Kamara itong si TTG leader Arnie Teves mga kababayan. Palakpakan naman tayo dyan Pero pwede pa namang mag-apila itong kampo ni TTG leader Arnie Teves mga kababayan sa Supreme Court na mga kababayan. Doon na sila aakyat mga kababayan at sa tingin natin ay hindi naman ito basta-basta papaboran ng Supreme Court mga kababayan dahil nga napakaraming congressman ang nagdesisyon, wala man lang pumabor sa kanya mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan ay talagang karapat dapat lang na patalsikin na itong si TTG leader Arnie Teves bilang congressman ng 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Ito na nga wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Malaking bagay factor ho ba, Kong, yung pag-designate sa kanya bilang terorista ng Anti-Terrorism Council? Well, hindi po siya malaking bagay, if we are going to quote Chairman Boris Pares, because when he was asked and interpellated, tinatanong po doon kung kasama daw ba yung pagiging or pagdeklara bilang terorista ni Congressman Arnie Teves Jr. doon sa naging desisyon ng komite, ay sinasabi niya that it is not only the basis, so hindi lang po yun ang naging dahilan or rason para po i-expel ang aming pong kasamaan sa Kongreso. So kumbaga kung titignan natin yung totality of the acts and the complaints being faced by Congressman Arnie Teves Jr. ay nakasama lang po yun doon sa discussion nung nagkaroon po ng mga committee hearing. But alone, hindi po siya sapat na dahilan para tanggalin ang isa pong miyembro ng House of Representatives. Maaari pa ho ba siyang mag-apela o ito pong desisyon ng Kongreso final na? Well, the decision is final and executory. Meron naman po sigurong recourse si Congressman Arnie Teves Jr. Probably he can go to the Supreme Court. But as to the decision po ng plenary ay final na po yan at hindi niya na po yan maiaapela sa amin po sa House of Representatives. Ang ibig sabihin, yun mga kababayan, final na po ang desisyon ng Kamara mga kababayan. Hindi na siya pwedeng mag-apela dyan. Ang tanging pwedeng lapitan ngayon ng kampo ni Arnie Teves mga kababayan, ang Supreme Court na lang mga kababayan. Sabihin nito, Kong, yung kanyang distrito ay wala na siya, tanggal na siya doon at sino naman po ang papalit na? Well, yes, tama po kayo doon. Siya po ay itadrop na po sa roll of members sa House of Representatives. But as to the caretaker, wala pa pong napili kung sino. But if we are going to remember that during his suspension, it was Speaker Martin Romualdez was designated as the caretaker of the 3rd District of Negros Oriental. Si Partner Admar, kasama ko po dito, Kong. May mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, Congressman. Hindi na po ba siya maaaring tumakbo rin sa darating na midterm election kasunod nitong pagkakatanggal niya bilang kongresista ng Negros Oriental? Well, wala naman pong sinasabi doon or hindi naman po sinasabi sa batas na hindi na po siya pwedeng tumakbo. And again, the only effect of the expulsion is for him to be dropped from the role of members in the House of Representatives this 19th Congress. But as to the question if whether or not he can run, I personally say that he can sa mga susunod pong mga election because there was no determination for him to run for public office sa mga susunod pong election. How about po yung mga... Yun ang mga kababayan, malinaw na pwede pa itong tumakbo pala itong si Arnie Teves mga kababayan sa susunod na mga eleksyon. Ang tanong mga kababayan, kung nasa loob ba ito ng kulungan
maaari na kasi itong makulong mga kababayan. Pasensya na sa mga sumusuporta dito kay Arne Teves, pero nasa paghayag lang tayo ng katotohanan na itong si Arne Teves mga kababayan ay talagang mapupunta ito sa kulungan nga dahil nga sa mga kaso na patong-patong na kinakaharap nitong si Arne Teves. Yung mga nagsasabi dyan na walang mga ebidensya, walang matibay na basihan, yun na nga, yung kaso nitong si Arne Teves ay nakasampa na nga po sa RTC mga kababayan sa Negros Oriental. Ito yung kaso tungkol sa pagkamatay ng board member dyan. Tatlo yan, tatlong pinatay. Yung dating sinasabing gunman din ni Arne Teves, pinatay din, at walang ibang pinagbibintangan nga itong kampo ni Arne Teves mga kababayan. Tatlong murder yan, patong-patong yung isang bodyguard ng tumatakbong mayor dyan sa Negros Oriental. Yun, kasama nga nila mga kababayan dito sila Alex Mayagma, yung napatay naman na notorious na gunman ni Arne Teves mga kababayan. Kung makakabalik man siya, kung halimbawa tatakbo man siya ng pagka-congressman ulit o anumang tatakbuhan niya dyan mga kababayan sa 3rd District dyan sa Bayawan mga kababayan, mananalo pa kaya itong tao na ito na ay talagang kahit na mga taga-Bayawan mga kababayan, maraming nagkukomento dito sa ating YouTube channel na natutuwa sila na itong si Arne Teves ay mapaparusahan ng mga kababayan at natanggal bilang congressman nila dyan sa 3rd District mga kababayan. Maraming natutuwa nandyan sa comment section. Baka sabihin nyo na nagsisinungaling tayo. Hindi tayo katulad na ibang mga vlogger mga kababayan na kahit na mali kinakampihan mga kababayan. Diyan tayo sa katotohanan. Itong si Arne Teves pwede nga tumakbo sa susunod na eleksyon. Ang tanong, mananalo ba? At ang tanong ulit, hindi ba ito makukulong? Paano siya makakapangampanya mga kababayan? At wala na rin siyang yung mga tinatawag na mga private army. Kasi nga, dahan-dahan na pong naubos yung private army ni Arne Teves mga kababayan. Ibig sabihin, hindi na sila makakapanakot dyan sa lalawigan ng Negros Oriental, lalong-lalo na dyan sa 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Benepisyo po niya sa kasalukuyan, automatic din po ba? Hindi niya matatanggap yung kanyang nakalang benepisyo? Well, benepisyo in the sense na yung sweldo po ay simula po ngayon ay hindi na po siya makakatanggap. But prior to that, and yung mga buwan hindi naman po siya suspended, ay patuloy naman po niya natatanggap ang kanya pong sweldo at mga benepisyo. So with that, yung benepisyo will stop today and the remaining days po ngayon pong 19th Congress. Nako po, wala na pong sahod si TTG leader Arne Teves bilang isang kongresista mga kababayan. Ititigil na. At tama lang naman talaga na dapat noon pa nung nagtago na ito, nung umalis ng bansa, nung nag-leave nga itong mga kababayan, dapat noon pa ito tinanggalan na ito ng benepisyo mga kababayan. Saan ka ba nakakakita ng congressman na sinasabi niya nagtatrabaho pero nagtatago naman mga kababayan sa ibang bansa? Saan ka nakakakita ng ganun? Yung mga constituents po niya, considering meron pong mag-aalaga sa kanyang distrito, paano po matitiyak ng Kamara na palagi pong mapapangalagaan yung kapakanan ng mga taga-distrito po na kanyang nire-representa niya dati? Paano ba, saan pupunta yung mga kanyang mga constituents sakali? Alam mo naman, yung mga trabaho din ng mga congressman sa kanilang mga distrito, lagi talaga yung pinupuntahan ng kanilang mga constituents. Ano po yung magiging sistema po nito, Congressman? Well, definitely ay magkakaroon pa rin naman po ng congressional office doon po sa distrito niya, and probably dito rin po sa House of Representatives, whoever, kung sino po ang itatalaga as a caretaker. So definitely meron po pong matatakbuhan at malalapitan ng ating pong mga constituents doon sa 3rd District of Negros Oriental. And mabanggit ko lang, Admar, na pag ganito po kasi na may drinap po tayo na member ng House of Representatives, ay i-inform din po natin yung Commission on Elections as to the vacancy. And it's up to us, at sasabihin doon sa House resolution that vacancy exists, and whether or not we can call for a special election
bilang kapalit po ni Congressman Arnie Teves Jr. dito po sa 3rd District of Negros Oriental. Pero Yun ang mga kababayan, itong sinasabing special election mga kababayan. Nakikita natin itong si Mayor Janice Digamo na pumunta nga ito sa Bayawan mga kababayan. Baka naman yun ay paghahanda nga sa gagawing special election dyan mga kababayan. May mga nagsasabi na itong si Mayor Janice Digamo ay hindi daw pwedeng tumakbo dyan sa Bayawan sa 3rd District kasi parang itong si Ma'am Janice ay nasa 2nd District mga kababayan, itong Pamplona. Tapos ito namang si Mayor Fritz mga kababayan ay nasa Siaton mga kababayan. Pero si Ma'am Janice Digamo, si Mayor Janice Digamo ay dati daw itong nakatira diyan sa Bunawan ba mga kababayan, isang barangay diyan sa Siaton. Ibig sabihin mga kababayan, residente pa rin ito ng Siaton itong si Ma'am Janice o si Mayor Janice Digamo mga kababayan. Pero mga kababayan, sa sa tingin ko lang, kahit sino naman ang tatakbo sa kanila ni Mayor Janice at Mayor Fritz bilang isang kongresista diyan sa 3rd District ay mananalo pa rin itong mga kababayan. Next election, ipalagay na lang natin itong si Ma'am Mayor Janice Digamo ay tatakbo na lang bilang isang gobernador. Siya na yung papalit sa kanyang asawa nga na nawawala mga kababayan. Napakagandang tingnan. Maraming mga nagkukomento na pabor sila kahit hindi mga taga Negros Oriental mga kababayan. Pabor sila na itong si Mayor Janice Digamo ay tatakbo ng isang congresswoman o isang gobernador mga kababayan. Maraming sumusuporta sa ating mga kababayan kahit hindi mga taga Negros mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga taga Negros na nagkukomento dito. Sila Palpak TV, sila Ma'am Ching Yiyao, sila Ma'am Joyce. Marami yan sila mga kababayan. Sino pa ba yun? Basta marami dyan mga kababayan, pasensya na sa hindi ko na matatandaan. Maraming taga Negros Oriental na mga nagkukomento na masaya sila kung talagang tuluyan ng bumagsak ang angka ng mga Teves bilang isang mga politiko dyan sa Negros Oriental mga kababayan. Pero meron na po bang plano dun sa special election? Meron na po bang nagpapanukala o nagpaparamdam? Insuportado din ba ito ng mga kasama niyong kongresista? Or mas maigi na antayin na lang yung midterm election? O di kaya pwede namang isabay sa barangay election? Di ko lang alam kung kakayanin pa ng oras. Yes, tama po kayo doon. Medyo alanganin ako because by August 30 ay 28 ay magpa-file na po ng COC ang mga barangay officials and SK officials running for different positions. So medyo alanganin na po if isasabay po doon sa magiging barangay and SK election this coming October. But when we invited Chairman Garcia of the COMELEC, sinasabi niya na kailangan lamang po ng COMELEC para mag-conduct ng tinatawag na special election ay isang liham galing sa House of Representatives, and dapat nakapalaman po doon na dapat meron pong panawagan na dapat magkaroon po ng tinatawag na special election. But given the time constraint and the budget limitation, considering na nagkaroon na po tayo or naggastos na po ng COMELEC ang pondo nila sa special election doon po sa Cavite when DOJ Secretary was appointed when Congressman Remulla was appointed as the DOJ Secretary. So for now, when we invited and asked Chairman Garcia wala pong sapat na pondo for another special election, but for probably baka hintayin na lamang po ang midterm election at magtalaga na lang po ang House of Representatives for the meantime ng tinatawag na caretaker para po sa 3rd District of Negros Oriental. Sa kasaysayan po, dyan po sa Kamara, sir, pang-ilan po ba itong si dating Congressman Teves na napatalsik sa pwesto? Well, wala pa ho sa kasaysayan ng Kongreso na may napatalsik na in-expel po ng House of Representatives. There was a time that the Committee on Ethics and Privileges recommended for an expulsion, but the House plenary did not adopt the recommendation but instead imposed the penalty of suspension. But meron din po tayong situation na kung saan ay tinanggal po sa role ng
Kongreso sapagkat the sitting member was convicted of a crime by final judgment. So yun po naman ay dahil po sa isang criminal case na kanya pong kinakaharap at siya po ay nakatulan na guilty. At with that, we need to drop him from the roll of members. Huli na lang sa parte ko po, tanong ng mga supporters po ni Congressman Teves, na banggit nyo nga may isang kongresista din dahil na-guilty siya, no, sa kanyang kasong kinakaharap. Pero itong si Congressman Teves ay sinampahan pa lang ng reklamo at hindi pa umuusad talaga sa korte. Wala pang desisyon ang korte. Bakit daw tinanggal sa kanyang pwesto? Well, yun naman po ng mga kaso, no, na kinakaharap niya ng mga criminal cases ay entirely separate and different. Dito po sa kaso na kinakaharap niya po sa Committee on Ethics and Privileges. Remember that the Constitution allowed the House of Representatives to discipline its members. So with that mandate ay umakto lamang po ang Committee on Ethics and Privileges na gampanan ang kanya pong mandato na disiplinahin po ang miyembro ng isang kongreso. So with that, hindi naman po namin kinukonsidera yung mga kaso na hinaharap po ni Congressman Arnie Teves Jr. sapagkat kung makikita po doon sa committee report, ay ang tanging basehan natin siya yung disorderly behavior, no, because of the continued absence, abandonment of his office, and the application of political asylum sa Timor-Leste. Yun. Ayan, Kong, at ngayon ay natanggal na po, napatalsik na po sa Kamara itong si Congressman Arnie Teves. Si Arnie Teves, pati yung mga staff niya dyan po sa Batasan Complex, lilisanin na rin, damay na rin. Well, that I have to confirm po, no, with the Secretary General of the House of Representatives. But when he was suspended, ay patuloy pa naman po na nagtatrabaho ang kanya pong mga staff doon po sa Kongreso. But now that he was already expelled, baka kasama na din po yon sa mga matatanggal din po sa trabaho. Iyon ang mga kababayan, tanggal na rin sa trabaho itong mga staff, no, ni TTG leader Arnie Teves, mga kababayan. Siguro mga kababayan, kaya nakakasagap ito ng balita itong si Arnie Teves, mga kababayan, dahil din sa kanyang mga staff na nasa loob pa, no, ng Kongreso, mga kababayan. Kaya siguro mabilis itong nakakasagap ng kung ano-anong mga balita. Sinasabi na may intel siya, baka sakali lang naman, mga kababayan. Hindi naman natin sinasabi na yun na talaga yung intel, o baka mayroon pa talagang nasa loob ng gobyerno, mga kababayan, na kasapi nitong si Arnie Teves. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo, shout out tayo kay teka lang kung lalabas, kay Ma'am Berge Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, shout out kay Erlita Bostamanti. Erlita Bostamanti, congrats Teves, graduate ka na sa Congress, tama lang, deserve mo yan. Graduate walang tuga yun At shout out rin kay Renato Tan, tumpak ang sinasabi mo, maraming salamat Renato Tan. Sino Narciso, maraming salamat kung magsalita si Topacio, parang meron siyang sariling bersyon ng batas. Gusto na ni Topacio siya at kliyente niya masusunod. Ngayon, expelled na kliyente niya sa Congress, ngayon daw sunod hakbang nila sa Supreme Court. Supreme Court na lang talaga. Meron bang congressman na isang terorista? Ay nako, Topacio Teves, terrorist group, TTTG, no? Teves, Topacio Teves terrorist group, magsabay na kayo sa Bilibid. Si Teves presidente at si Topacio ang vice president. Yan ang shout out din kay Ming Vlog, no? Shout out sa iyo Ming Vlog at saka mga subscriber ni Ming Vlog, shout out. Sino si nagbalita? Si YDG at si BB Sir. Na mga mga tinorture ang nahuli, lagi lang naman yan
Asa na? Ay, lumabas ha. Bilisan mo. Lagi lang naman yan, sir. Ito, sabi niya. Sino si nagbalita? Si GDG at si Baby Sir na tinorture yung nahuli. Lagi lang yan. Yan sila, sir. Noon, I'm fun watching their vlog. But now, kairita. That's why I unsubscribe them. Nag-unsubscribe tuloy sa inyo si Ming Vlog. Kayo kasi makukulit kayo eh. At shout out na rin kay Carl Rins Giming. Attorney Topacio, may tama ka. Kay Kyrie Xavier Domingo, shout out. Kay Vicent Quario, shout out. Kay Pira-Pira lang. Si Topacio, swapang sa pira. Kala mapapanalo niya. Kaso, sana yon. Kaso mo sa sana ba yun? Kaso taga mo sa bato, malabo pa sa pusit na maipanalo ni Topacchio. Yan na, komento ito mga kababayan ha. Swapang daw si Topacio. Di ako nagsasabi na dito sa comment section niya. At kay shout out rin kay Eduardo Pulido, shout out sa iyo idol. Ngayon ka magpaliwanag kay Tibes kung bakit natanggal sa Kongres. Sa Kongreso. Yun no, sabi ni Eduardo Pulido. At shout out na rin kay Loyola Angelo, Arnie Tevez, hindi na makakabudot. Hindi na makakabudot. Kay Alex Tixon, shout out ha. Si Topacio ay abogado ng mga kriminal yan. Oy, komento yan ha. Galing kay Alex Tixon yan. Abogado ng mga kriminal itong si Topacio. Rosalie Malit, Lord, shout out sa iyo, Lods. Dami ko tawa sa iyo, Lods. Rundi TV mo. Maraming salamat, Lods Rosalie Malit. Shout out na rin kay Estrella Rogelio. Naku po, pag nawala, attorney malamang na kung ano nagpapapatay. Lukuhin mo. Lukuhin ka ba naman ng attorney mo? Shout out na rin kay Boise Vlog. Oy, Boise Vlog, shout out ha. Topacio Kangarolo. Oy, hindi ako nagsasabi niyan ha. Komento yan, baka sabihin nyo. Ayan ang sabi ni Boise Vlog. Topacio Kangarolo lawyer. Shout out na rin kay Kins Pugay. Kins Pugay, sayang ka, Attorney Topacio. Yes, I admit, bilang, sa tagal lumabas bilang lawyer, ay trabaho mo na i-defend ang sinuman o accordance with law. But the way I see, ay tinatago mo si Arnie Tevez instead of facing charges. Now, malaking problema mo kasi dawit ka sa galit ng Filipino people. Tama talaga. Sira na dignity mo as a lawyer kasi people really believe totoo lahat ng mga kasong isinasampa kay Arnie Tevez, but pilit mo pinapaikot ang batas. I believe even your family hated you kasi mali talaga diskarte mo. Not at all times pira lang isipin mo dahil delikado rin ang abogado ng delikado na rin ang trabaho ng lawyer. Damay ang buo mong pamilya, Attorney Topacio. Maging aral sana sa iyo ang Tevez case in future at maging wise ka sana sa pagtanggap ng mga kaso. My son is also a young lawyer and just passed 2020-2021 bar exam, kaya concerned din ako sa iyo. God, good luck. Yun ang mga kababayan, isang abogado yung kanyang anak. Congrats ma'am idol sino ba ito? Si Kins Pugay, maraming salamat sa inyong komento. Tama talaga, ay nakakahiya talaga ang ginagawa nito Topacio. Imbis na
mga kababayan, kahit sinasabi lang sana niya kung nasaan ba talaga naroon itong si Arnie Teves, hindi naman siguro trabaho ng abogado na itatago yung isang kriminal, mga kababayan. Yun ang shout out na rin kay Ronaldo Sapanta. Dito tayo magbabasa ng komento para mahabol natin itong shout out. Amado Guevara, shout out. Raymond Yaw Yaw, shout out. Marco Reyes, Robert Tawadan, idol, shout out sa lahat ng taga El Nido, Palawan. Kay GM, shout out. Kay Agnes Sirda at kay Rolly Grospi at kay Rosita Escalante at kay Christine Soko. Yun ang mga kababayan, medyo mahaba na yung ating shout out, at ihabol natin si Stephanie Armis. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At once again, medyo mahaba na yung ating video, mga kababayan. This is Ronde TV mo, ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.